Good afternoon, ISF Church. Okay, yeah. Today is the happy SF 7th Anniversary Sunday. Ngayong araw po ay pinagdiriwang natin ang 7th anniversary at masaya po tayong lahat ngayon. Amen, amen. Yeah. Especially today, I'd like to preach the word under the title, The Church on a Rock. Ang title po ng ating mensahe ngayon ay Ang Iglesia na Itinayo sa Ibabaw ng Bato. Yeah, we read together the Bible verse, Matthew chapter 16, verse 18. Basahin po natin ang sabay-sabay. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. And Jesus told Peter that the church would be built on a rock. Sinabi po ng Panginoong Jesus kay Pedro na ang simbahan po or ang church ay itatayo sa ibabaw ng bato. Yeah, thinking about the church, it's easy to think of some building. Yeah, but in the Bible, the church has a different meaning. Kapag po pinag-uusapan natin yung salitang simbahan, ang una pong pumapasok sa isip natin ay yung building o yung structure. Pero po sa Biblia po, ang ibig sabihin po ng simbahan ay iba. The church in the Bible verse we read is called ecclesia in Greek, which means the gathering of those called from the world to be God's children. Ang ibig pong sabihin ng church sa Bible ay ecclesia sa Griego, na ang ibig sabihin po ay ang pagtitipon ng mga taong tinawag ng Panginoon mula sa mundo upang kanyang maging mga anak. Yeah, church means to the unity of Christians, not a building. Ang ibig pong sabihin ng church ay ang pagkakaisa ng mga Kristiyano at hindi po ito yung building. Yeah, so the church as a community has three elements. Bilang komunidad, ang church po ay may tatlong elemento. Yeah, they are called charisma, koinonia, and diaconia, which are the word of God and fellowship and serving and devotion. Ang tatlong elemento po ng church ay una, kerigma. Ang ibig pong sabihin nito ay ang salita ng Diyos. Pangalawa, koinonia, na ang ibig sabihin ay pakikisama. At ang pangatlo naman po ay diaconia, na ang ibig sabihin ay paglilingkod at devotion. Yeah, only when the word fellowship and serving take place in the community of the Jesus Christ can the living of God become real to us and the kingdom of God can be built. Kapag po itong tatlong elementong ito, yung salita ng Diyos, pakikisama, paglilingkod at debosyon, kapag to ay nangyayari po, nagaganap sa isang church, saka lamang po nararanasan ng church ang katotohanan na buhay ang Diyos at saka lamang po na i-establish ang kingdom ng Panginoon sa church na yon. Amen? Amen. The reason God planted the church here in 2017 was so that you and I could become a church as a worshiper and fulfill God's will. Yung dahilan po kung bakit itinayo ng Panginoon ang church dito sa atin noong 2017 ay upang tayo po ay maging isang church ng mananamba, totoong mananamba ng Panginoon at ma-fulfill o maganap po ang kalooban ng Diyos sa church na ito. There have been many attacks and pains by the enemy over the past 7 years, and we are still breaking through in many areas. Marami na pong napagdaanan ng ating church sa loob ng 7 taon. Marami ng atake ng kaaway ni Satanas ang napagdaanan natin. At ngayon po ay patuloy pa rin po tayong may mga nararanasan. Pero may breakthrough na rin sa atin o tagumpay na binibigay ng Panginoon. Amen. God has not given up on His plan for a moment and continues to build the church as a community and as individual worshipers. Kahit po isang saglit ay hindi po sumuko ang ating Panginoon sa kanyang plano para sa church na ito at patuloy po siyang kumikilos upang buuin ang church na ito at bumuo ng isang komunidad dito na kinabibilangan ng mga tunay na mananamba ng Diyos. Amen. Amen.
I look forward to what God will do through this church. Inaasahan ko po kung ano yung gagawin ng Panginoon sa church na ito. It may feel something burdensome and vague considering our abilities. Minsan po parang mabigat, minsan din parang malabo yung plano ng Panginoon kung titignan po natin yung sarili nating abilidad lamang. But God will use His power to build a church for you and me and worshipers who worship in spirit and true on firm rock. Pero gagamitin po ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang bumuo ng church dito para sa atin na siya ay makapag-raise up ng mga totoong mananamba na sasambahin ng Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan sa ibabaw ng matibay na bato. Amen. The mission of our church is know God, worship God, make disciples, and send out. Ang mission po ng ating church ay ang makilala ang Panginoon, ang sambahin ng Panginoon, ang gumawa ng mga disipulo at maghayo ng mga disipulo, ipalaganap ang salita ng Diyos. Amen. And we declare the mission of our church as each worshipers. Ideklara po natin sa ating buhay ang misyon ng ating church individually bilang mga mananampalataya. I will know God. I'm worshiping God. I will be made as a disciple, and I will be sent as a worshipers. Makikilala ko ang Panginoon, sasambahin ko ang Panginoon, ako ay magiging totoong disipulo ng Panginoon, at ako ay hahayo upang ipalaganap ang salita ng Panginoon. Amen. 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 God is now telling us as a church, Kinakausap po tayo ngayon ng Panginoon bilang isang church. that I want to declare our name by adding it to Peter's name. Ideklara po natin ang ating sariling pangalan sa pagpapalit ng pangalan ni Pedro dun sa sinabi dito sa verse na ito. Yeah. And I tell you that you are SJ, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Amen? Sinasabi ko sa iyo na ikaw ilagay ninyo po ang pangalan ninyo. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Amen. Amen? Yeah, when we read again, just please put your name, okay, instead of the Peter. And I tell you that you are SJ, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it. Sinasabi ko sa iyo na ikaw pangalan. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Amen? The gates of hell will not overcome the church. Hindi malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan ang church na ito. The gates of hell will not overcome you as the church. Hindi malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan ang ating church at kayo at tayong lahat na naririto sa church na ito. The gates of hell will not overcome your family as the church. Hindi malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan ang inyong mga pamilya sa church na ito. Amen. Are you believe it? Are you believe it? Amen. Yeah. Amen. We are the church. We are the church. So especially today is the the anniversary Sunday. Just I want to look forward how God is moving. How God has an unbelievable plan through us as the church. Okay? Yeah. Today, I'm going to don my preach, right? So let's praise and confess together that Jesus is the center of our church, center of our heart, center of us. Amen? Deklaro po natin sa sa pamamagitan ng bibig natin na si Jesus, ang sentro ng church na ito, si Jesus, ang sentro ng ating mga puso, ng ating mga buhay, ng ating mga pamilya. Amen. Amen. Yeah, let's praise God. Yeah, please stand up, please. Yeah.